Good day po sa ating lahat. Sa araw na ito, ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung ano po ba yung hinahanap o hinihingi sa atin ng Diyos na mga handog o alay para sa Kanya. So simulan po natin dito sa babasahin ko sa Mateo 23:23. Buksan po natin ang ating Biblia sa Mateo 23:23. Kahabag-habag kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nagbibigay kayo ng 10 bahagi ng maliit na halamang tulad ng yerba buena, ruda at linga. Ngunit kinaliligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, pagkahabag at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinaliligtaan ang ibang utos. So ang sabi dito sa Mateo na kinalimutan o hindi ginawa yung mahalagang kautusan. Ano daw yun? Ano yun? Katarungan, pagkahabag, at katapatan. Yan po yung sinasabi rito. So ano po ba itong mga ito na binabanggit na ito na itong tatlong bagay na binanggit ito? Lahat po ito ay patungkol sa paano tayo makikitungo sa ating kapwa. Una katarungan sa kapwa, pagkahabag sa kapwa, katapatan sa kapwa. So lahat ng ito, kung ating uunawain dito sa tinutukoy dito sa Mateo 20:23 ay kung paano natin pinatutunguhan yung ating kapwa o paano natin sila pinakikisamahan. So dito sinasabi nakalimutan nila yung mga bagay na ito. Ito rin yung mahalagang kautusan. So kautusan pala ito, sabi mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, pagkahabag at katapatan. Makikita po natin sa Hebreo 13:16. Ang sabi diyan, yun nila yung sinabi doon. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kanilulugdan ng Diyos. Ano sabi daw diyan? Huwag nating kaligtaan yung paggawa ng mabuti. So kanina doon sa Mateo 20:23, lahat ng yun ay mga paggawa ng mabuti. So ano yun? Sa ating kapwa, sabi ito, huwag daw kaligtaan yung paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. So para sa kapwa yun, yung mga bagay na yun. Yung makikita natin ito sa Hebreo 13:16. Tapos sabi pa diyan, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. So yan daw pala yung alay na kinalulugdan ng Diyos. Yung kung paano natin pinakikitunguhan yung ating kapwa. Ngayon po, yan po pala ang hinahanap ng Diyos sa atin, hindi po yung mga handog na ginagawa natin na madalas ginagawa sa mga simbahan na naghahandog ng pera o yung ikapu o yung offering. Hindi yan ang hinihingi ng Diyos o mga alay ng mga baka o ano man. Kung ating pong mababasa sa Hosea 6:6. So dito kung ating pong babasahin, sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog, pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. O kita nyo po, relate din ito doon sa sinasabi sa Hebreo. Diba? Na hindi yun ang kinalulugdan ng Diyos, yung mapagtulong sa kapwa. Ngayon ang sinasabi dito, sapagkat wagas ang pag-ibig ang nais ko at hindi handog. O hindi handog, kundi pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. So hindi talaga yung mga handog na ritual na ginagawa natin. Noong unang panahon, baka, tupa, tapos sa panahon ngayon ginagawa yung mga ikapo at mga offering. Hindi po yan ang inihingi sa atin ng Diyos ng mga handog, kundi yung alin? Ayon doon sa Mateo 20:23, yung nakaligtaan nila, yung alin? Yung katarungan, pagkahabag at katapatan. Para saan? Para sa kapwa. At doon naman sa Hebreo 13:16, ano yung dapat natin huwag kaligtaan doon? Yung paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. So yun pala, yun yung hinihingi sa atin ng Diyos na ating alay o ating mga handog. Ngayon, lahat pong yun ay pag-ibig sa kapwa. Ngayon, kung yung ating kapwa ay hindi natin kayang ibigin, ay paano natin may ibigan Diyos? Kasi lahat ng yun, binanggit ko kanina, mula doon sa Mateo 23:23, Hebreo 13:16, at Hosea 6:6, lahat po yun, patungkol sa pag-ibig sa ating kapwa, kung paano natin sila pinatutunguhan.
Basahin po natin sa unang Juan. Yung 20 to 21. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napuput naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita, hindi niya magawang ibigin, paano niyang maibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang mga kapatid. So, kung tayo umiibig sa Diyos, dapat umiibig tayo sa ating kapwa, di ba? Ayon din dito. Kaya paano sasabihin mong iniibig mo Diyos pero hindi mo iniibig yung iyong kapwa? Sa tingin po ba tama po ba 'yon na yung ating kapwa hindi natin iibigin? Ang ating kapwa ay parehas nating nilikha ng Diyos at yung mga nilikha ng Diyos na kagaya natin ay dapat pinahalagahan natin. Siyempre, kapag mahal mo ang Diyos, yung mga nilikha niya iibigin mo at isa diyan ang iyong kapwa. 'Di ba? Kagaya rin sa atin na tayo yung mga bagay na pinag-iiportan ng ating mga mahal sa buhay, minamahal natin yung kung ano yung mga meron sila. So, ganoon din. Kung mahal mo ang Diyos, mahal mo rin yung mga ginawa niya, kagaya ng ating kapwa. So, dapat iniibig natin ang ating kapwa kung iniibig natin ang Diyos. Paano naman natin na ipapakita yung pag-ibig natin sa ating kapwa? Diba? Sa paanong paraan daw? Sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. At ano-ano yung mga yon? Doon sa Mateo 23:23, katarungan, pagkahabag at katapatan. So, ganyan tayo nakikitungo sa ating kapwa. So, tayo po bilang mga Kristiyano, yun po ang tamang paghahandog natin sa Diyos, o yun ang inihingi sa atin ng Diyos kung paano tayo maghahandog o mag-aalay sa Diyos. Ayaw niya nga ng mga alay na mga baka, tupa, o pera na sa panahon ngayon. Hindi naman yan ang hinihingi ng Diyos, kundi yung pagtulong natin sa ating kapwa. Dahil lahat ng yan ay patungkol sa pag-ibig. Yan kasi ang kautusan. Kautusan, di ba? Ano bang dalawang kautusan? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. So yun po, kung tayo ay talagang tunay na mga Kristiyano, dapat ginagawa natin yung mga paggawa na mabuti para sa ating kapwa. So maraming salamat po sa lahat ng mga nakakapanood nito. At God bless po always sa ating lahat.